Hi guys, this is Juan Ryan again for another tutorial. This time, ituturo ko naman sa inyo yung mga toning or kung paano ako nagtutone sa mga post-processing ko. Kasi medyo marami na ding na nagtatanong, hindi siya action. Mano-mano ko siyang ginagawa. Siguro medyo na-inspire lang ako sa mga toning na ginagawa ni Emily Soto. Kaya medyo hazy yung toning na ginagawa ko. Start na tayo. Sinave ko na yung gagamitin nating photo into JPEG para mas madali na. Pasok ko na siya ngayon sa Photoshop. And then, magsimula na tayo ng toning natin. First, i-unlock ko lang muna yung layer para pwede tayo mag-mask mamaya. Depende. Hindi ko alam kung anong gagamitin natin eh. Sa pagpo-post process kasi wala talaga akong workflow. Nilalaro ko lang kung ano yung tingin kong babagay dun sa photo. So, simula tayo dun sa toning. Ang gagamitin ko lang, adjustment layer na curve. Ito, yung nandito, yung tool na nasa baba, adjustment layer siya. So, click natin and then pili natin yung curve. Okay, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng bagong layer na para sa adjustment natin ng curve. First, gagalawin muna natin yung kulay na blue. Wala akong siniset na value, tinatansya ko lang siya. Kung sa tingin kong okay na, stop na ako doon. Pero pwede nyo tandaan yung value na makukuha ko dito. 5438. Output niya 54. Input niya 38. And then, galawin natin yung green. Tingin ko, pwede na yan. Output 49, input 48. And then, yung last is yung red. Okay na yan. Output 53 and then input niya 36. Yun yung unang layer natin ng toning. Okay. Tapos, ito yung ginagawa ko dati. Nagpapasok ako ng solid na layer. Siguro pili tayo ng medyo pink ng konti. Tapos screen natin. Adjust natin yung opacity. Medyo okay na, no? May haze na siya. Siguro 15 yung opacity, yung fill niya siguro 70 or babaan pa natin. 40. Okay. Next, magpapatong naman ako ng isa pang solid na layer. Oops. Gawa ulit tayo ng layer. Patong naman ako ng medyo brown ng konti. Brown. Ayan. Try muna natin ang soft light. Yung mga value, tingnan nyo na lang ako ano yung ginagalaw ko. Not necessary pareho din yung value na magagamit niya. Pero more or less at least may idea kayo kung paano i-set. Magbubura lang ako ng konti sa mukha nung pinatong natin na solid na color para hindi maapektuhan yung sharpness ng photo. Yan. Kung mapapansin nyo, pag in-off ko to, wala ka na ng difference agad. Tatlong layer pa lang yung ginagalaw natin.
Usually sa mga post-processing ko, umabot ako minsan ng 10 adjustment na kung ano-ano. Nilalaro ko lang. Ganon, ganon. Next, siguro, patong naman tayo nung medyo haze dito. Lagyan natin ha. Tapos dito. Yan. Pasa natin pasa. Burahin natin yung banda sa mukha. Medyo damay eh. Yun oh. Kita nyo ba yun? Yun oh. Ayos. Isa pa ulit na adjustment layer ulit. Curve naman. Balik ulit tayo sa curve. Adjust natin naman ngayon yung blue. Huwag masyado. Tama na yan. Tama na yan. Tingnan natin yung result nung post-processing ko. Tingnan ko kung medyo malapit na. Medyo malapit na, no? Okay. Tingin ko kulang sa kanya adjustment vibrance. Buhasan natin konti. Sakto. Ano bali niya? 19. Isa pa ulit. Brightness contrast tayo. Adjust ko yung contrast. Bawas tayo dito ng konti. Kinlik ko yung parang mask sa tabi ng adjustment layer para mabura ko yung kung ano man yung nakapatong sa kanya. Sakto na eh, no? Andiyan na yun eh. Iyan na yun eh. Oh. Siguro duplicate ako. Ito yung haze natin na ginawa kanina. Yun oh. Yung sa may background. Duplicate ko and then adjust ko ng ibang kulay. Hue and saturation yung ginagalaw ko ngayon. Bawasan natin. Yan. Sakto na, ano? Sakto. And then for final adjustment, siguro kailangan natin ng sharpness. So, ang gagawin ko, para i-merge ko lahat ng layer, yung dati ang ginagawa ko, siselect ko lahat ng layer and then merge layer. Okay? Ngayon, gagawin ko Control, Shift, Alt, and then E para mag-merge lahat ng layer. Kung mapasin nyo, ito na yung layer natin. I-off ko lang siya para makita nyo. Off ko lang yung mga layer sa baba. Ang ititira ko lang yung original natin and then yung na-post-process na para makita nyo yung difference. Okay? So, ito yung ating na-post-process and then ito yung original. Dagdag lang siguro tayo ng sharpness sa photo natin. Pag nagsha-sharpen ako, lagi kong tinitingnan sa mata. Kasi minsan dun nasusobrahan eh. Sakto na, no?
Pwede. Tingnan natin. Yan yun, no? Kita nyo ba yun? Pareho yan. Pareho. Wala lang watermark ko. Pero pareho yan. Yan yun. So, yun lang yung ginagawa kong toning. Ilang adjustment layer lang yung ginalaw natin. Curve, vibrance, tsaka brightness contrast lang. And then yung iba, solid fill na. Tapos, sa blending mode lang ako nagbago or sa opacity. Yun lang ginagawa ko sa lahat. Nakailang layer tayo bago natin ma-achieve yung ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. Ayos na. 8. Yun na yung toning. Kung gusto niyo naman, dagdag pa kayo ng texture. Pwede din. Hanap tayo dagdag tayo ng texture. Nasa sa inyo kung paano. Or kung gusto nyo flare, pwede rin. Light flare. Sorry, light leaks pala. Light leaks. Pwede rin kayo magdagdag ng light leaks. Minsan ginagamit ko din to pang overlay lang. Sa desktop na lang natin yan. Save. Yun. Pasok natin sa ating Photoshop. Lagyan natin siya sa ibabaw. And then click natin. Ang blending mode kadalasan na ginagamit ko, screen. Bawas lang tayo. Yan. Light leaks lang yan. Para mabura natin yung banda sa mukha, masking ulit tayo. Bawasan natin yung opacity. Konti lang. Yun. Emily Choco na. Emily Choco na yan. Okay na, no? Kita nyo ba yun? Kita nyo ba yun? Huwag nyo kalimutan i-like yung page ko, ha? Parang awan nyo na. Ito yun. VRF Photography. Huwag nyo kalimutan i-like, ha? Marami naman kayong makikita dyan, mga photo. Siguro maaaliw din naman kayo. Tsaka, dagdagan nyo naman to. Dagdagan nyo. Konti pa Yun lang po. More power sa S3P, sa Pipo. Tsaka yung iba ko pa mga grupo, hindi pa sila nagre-request So, yung palang dalawang group yung palaging may request. So, ito na po. Ito na yung toning. Siguro susunod ko yung tutorial na para sa pagpapalit ng background. Kung anong tool yung ginagamit ko, kung anong technique yung ginagamit ko. Teka lang. Pakita ko muna sa inyo. Ito pinalitan ko yung background. Kulang siya sa garden. Tingnan natin yung preview. Sana yun? Eto. 9.5. Ito yung original niyang image. And then, ito na yung pinalitan ko. Tuturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa, kung ano mga tool yung ginamit ko. Yung texture, yun din ang ginamit ko dito. Ayan may texture din yan. Yung sa likod, siguro pwede na siyang tawaging matte painting yung sa likod. Hindi talaga yun yung background pero tuturo ko sa inyo paano magpalit ng background. Ito lang yung isa sa sample.
kung paano ako nagpapalit ng background. Kung mapapansin nyo, pati yung strand ng hair, medyo malinis yung pagkakagawa. So, yun lang. Again, more power. Kung may tanong kayo, pwede nyo akong i-PM sa page ko or sa personal account ko sa Facebook. Okay, bye guys!